Alam nyo bang may trending na isla ngayon dahil sa ganda? Welcome sa Siquijor. At grabe kung first time nyo palang pupunta, makikita nyo dito ang amazing turquoise beaches, trending na falls at relaxing cafes. In this video, share ko sa inyo ang top attractions at activities na ginawa namin dito sa Siquijor, including the cafes na pinuntahan namin. At mag-share na din ako ng mga tips about sa experience namin. Kaya, samahan niyo ako sa pag-explore. Madali lang naman ang pagpunta. Kung sa Manila ka, from NAIA Terminal 3, lilipad papuntang Dumaguete Airport, and then pwede kang sumakay ng Ocean Jet o Roro papuntang Siquijor. Ang napili namin ay sumakay ng Roro, which will take more or less 2 hours. Hindi na ako sure kung sino yung mas excited, yung mga bata ba or kami. Nag-book kami ng flight 3rd week of June at buti na lang, hindi umulan ng mga panahon na yan. Perfect sunny weather para sa island vibes. Second time na naming pupunta sa Siquijor, and this time, kasama na ang mga friends namin. So kung pupunta kayo during peak season from February to May, mas better kung mag-book in advance sa Ocean Jet or Roro for hassle-free na biyahe. Magandang idea na sa unang araw ay mag-sunset viewing muna at mag-relax sa paliton. Loaded yung beach kaya hindi kami nakaligo. And dito din pala makakabili ng mas murang souvenirs. So, ayun nga pala yung first day namin sa Siquijor. Another sunny weather sa Siquijor, and on the way kami sa next beach destination. Dito kami mag-i-spend ng buong araw para mag-relax, mag-enjoy at mag-swimming. Ito yung isa sa na-miss ko sa Siquijor, yung sariwang hangin at yung payapa na pakiramdam. At syempre, hindi namin pinalampas yung magandang view ng Salagdoong man-made forest. Kung ang hanap mo ay magandang beach na pwede kang mag-relax, nasa tamang spot ka. At kung feeling adventurous ka naman, merong 35 feet at 23 feet na cliff jump dito. Meron din namang 12 feet pero dun pa lang sa 12 feet, makakalula na eh. Dito pa lang sa part na to, kahit di ka na mag-swimming. Kahit tignan mo na lang yung dagat kasi ang ganda lalo na kapag nasikatan ng araw. Just to set your expectations, hindi pino ang sand dito. And kailangan may aqua shoes or slippers kang dala. And the best thing kung magdadala ka ng sarili mong snorkeling equipment dahil maraming isda sa malalim na parte, even sa mababaw din naman.
Sobrang na-enjoy namin ang pagbababad sa beach dahil sa ganda at linaw nito. May mga isda din akong nakita habang sumisisda ko. Pero grabe, parang first time kong pumunta ulit sa lugar na to. Montad, Sarit. So ayan, di kami magpapahuli. Walang uuwi sa Manila kapag hindi nag-cliff jumping sa Siquijor. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute, had a real late night, woke up with my head spinning out Nashville. It's been mad real. Ito nga pala yung drone shot namin sa Salagdoong Beach. Open air, side by side we sway there in all the colors. Summer love, lonesome dove, folded on the lawn chair in all the colors. Summer love. Remember when we were getting nowhere fast, when the garden won't stop giving back honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors. Summer love. So after ng halos buong araw namin sa Salagdoong ay dumaan muna kami saglit sa Lilibet's Pan Bisaya. Ang dami nilang masasarap na tinapay dito at may napansin pa akong magandang beach sa likod kaya pinuntahan ko din ng mabilisan. Ang daming magagandang beach spots dito sa Siquijor, kailangan mo lang talagang i-explore. Last itinerary namin na yung Mai Tai Bar. Sobrang recommended to ng mga locals dahil sa peaceful at relaxing vibes nito. Sayang lang loaded ulit ang beach, hindi nakapaglaro ang mga bata. Dito namin tinapos yung itinerary habang pinapanood yung pagtubog na magandang araw at ini-enjoy ang alak at fruit juice. Jump pack yung day 3 namin dahil madami-dami yung spots na pupuntahan. Humiling kami ng magandang panahon pero masyadong ginalingan ni Siquijor. Mainit yung panahon pero ayos lang. Dahil sign ito ng mainit na pag-welcome sa amin ng isla para mapuntahan namin yung magagandang spots. Biyahe pa lang sobrang nare-relax na ako. Iba din talaga yung hangin dito sa probinsya.
Isa din tong Pitogo Cliff sa mga pinupuntahan ng mga turista sa Siquijor. Pwede ka dito magpa-picture at sikat din magpa-drone shot dito. Sayang lang at hindi namin na-try tumalon at lumangoy sa baba dahil sa sobrang dami ng turista. It's a new day for good times. Hindi na din kami masyadong nagtagal dahil sa init at may kasama kami baby at mga bata. So nagpakuha na lang kami ng mga pictures sa tour guide namin. Sobrang patok din kasi ng Pitogo Cliff. Sobrang nagustuhan ng anak namin ng lemon juice. Siguro dahil na din sa inyo. After namin matapos magpa-picture, pahinga kami ng konti at pupunta na ulit kami sa next na itinerary. Ito yung mga magagandang sample shots ng tour guide namin. Isa ang Enchanted Balete Tree sa magandang attraction sa Siquijor. Isa din to sa pinakamatandang puno sa Pilipinas. Sinasabing nasa 400 plus years old na. Dati itong paliguan ng mga lokal hanggang sa ginawa itong tourist attraction. And pwede mo ipakain sa mga isda yung dead skin cells mo sa paa. Next stop is Hapitanan Cafe. Isa ito sa mga sikat na cafe dahil pwede ka magpa-broom shot pick at mag-food trip dito. Isa sa nagustuhan ko sa cafe na to is yung mga murang buko, pagkain at maraming souvenirs at tub potion na pwedeng mo uwi at ipasalubong. Ang Lassie Church at Convent ay isang Roman Catholic Church sa Lassie, Siquijor. Kinilala din ito bilang isang National Cultural Treasure ng National Museum sa Pilipinas. Isa din ito sa na-nominate bilang UNESCO World Heritage. Itinayo ito nung panahon ng mga Kastila. And ang masasabi ko sa lugar na to ay tahimik at payapa. Perfect para sa retreat. Ang Siquijor ay di lang basta magagandang beach at falls dahil dito meron ding historical sites at kwento. Kaya tinawag na Isla del Fuego ang Siquijor dahil nung nakita ito ng mga Kastila ay parang umapoy ang isla dahil sa alitap-tap. Kilala naman ng Lassie Convent bilang pinakamalaki at pinakamatandang convent ng Katolika sa Asia. Ang Kamugahay Falls ay isa sa highlight ng Siquijor trip. May 3 layers yung falls, yung sa ibaba ang pinakamalalim na may pinakamataas na swing, at sa pinakataas naman yung may fair walk. Dito na, maglalayo. Go. Can you please set that? Like, how cute. You can put me in the trash can, throw me on the sidewalk, drop me at the crossroads, sell me at the thrift shop. I don't really care where you send me, send me, send me. No, I don't really care. You can drop me in the ocean, leave me in the alley, hide me in the
yung POV ng level 1 ng swing sa pinakababa. If you choose me, I'm genius, they didn't even gotta wait. Don't not approach it, not like that. Don't let it go right, I feel satisfied. Cause I'm hot. Ito naman yung level 2, which is pinakamataas. Pretty and I got nice teeth. Hot and pretty and I got nice. If I die happy. Hot and pretty and I got nice. Hot and pretty and I got nice teeth. Hot and pretty and I got nice. If I die happy. All these dummies on my DMs. Oh my god, I see 'em. Do you think I'd read 'em? If I did, I'd leave them on red. Can't believe they thought I want them. Like who? Me? Her? She? I don't really care if they hate me now. I'm on my way out, but you're way out my league. Cause I'm hot and pretty and I got nice. Hot and pretty and I got nice teeth. Hot and pretty and I got nice. If I die happy. Hot and pretty and I got nice. Hot and pretty and I got nice teeth. Hot and pretty and I got nice. If I die happy. On the coffee you spilled, the text you never sent. Play this fool, feel this where you never listen to the outfit that you love, but your ex couldn't bear. So dito namin tinapos ang day 3. On the top you never closed, maybe your shirt. Day 4, Monkey Beach sana ang original na plano. Pero sinadjust ng tour guide namin na mag-proceed na lang sa Kagusuan Beach dahil mas madali ang pagbaba dito. Nung una akala ko magkakaproblema dahil sarado ang gate, pero buti na lang at malakas ang tour guide namin. Hindi ito ang usual itinerary sa Siquijor, pero dahil sa ganda ay pinasadya ko ito. At mabuti na lang at nagawa ng paraan ng tour guide namin. Kung nagbabalak kayo magpunta sa Siquijor, siya ang marerecommend ko dahil marami siyang may offer na services at maayos siyang kausap. Ilalagay ko na lang yung Facebook page niya sa description. Sobrang na-enjoy din namin itong beach na to dahil halos kami lang ang nandito. Pero ingatan nyo maigi ang mga gamit nyo pag pupunta kayo for safety purposes. Mama's swimming Jason. Wow. Lolim na nun ah. Kami eh. Tatlo tayo. Lean into the tension for release. Good things come with ease. Don't resist. Thoughts and words hold power to make life. You will always win if you keep your peace. Breathe in, breathe out. Just relax. Good will flow. Breathe in, breathe out. Healing comes as you grow.
light your fire, make tomorrow proud of this day. Authentic is the key to connect, build the skills you need to ride the waves. Breathe in, breathe out, just relax, get on flow. Breathe in, breathe out, healing comes as you grow. Distraction is the death of art. Boredom is the soil, water, and sun. Slow it down. Slow it down. Slow it down. Pagtapos ng mahabang araw sa Kagusuhan Beach ay dito namin balak mag-relax at mag-food trip habang papalubog ang araw. Isa din to sa dinadayo sa Siquijor, di lang dahil sa pagkain, pati na rin sa relax and view dito. Dito ka mapapaisip na mag-extend pa ng bakasyon at sana humaba pa ang mga araw. Masasarap din ang mga pagkain dito pero nakadepende pa rin sa taste mo. Para sa akin medyo pricey yung food nila pero okay lang dahil nag-enjoy naman kami at na-relax sa magandang view. Ito yung pickleball court nila at mga additional na mesa at room sa mga guests. So dito na nagtatapos yung day 4 namin. Another good weather ulit para sa last full day tour namin dito sa Siquijor. Grabe, di ko na-expect na aabot ng 5 days yung good weather sa Siquijor habang nasa tour kami. Thank you Lord ka na lang dahil sa exciting at safe naming biyahe. Snorkeling din ang nasasay na abangan kong itinerary dahil nakakailigan kong lumangoy at gusto kong matuto mag free diving. Nakaka-amaze makakita ng pawikan sa personal. Iba pa rin yung feeling pag nasa harap mo eh. Sana ma-preserve pa rin nila yung ganda ng Siquijor hanggang sa paglaki ng anak ko. Next spot is Catwreck Beach. Nirecommend to sa amin ng tour guide namin kasi walang bayad yung entrance fee at wala ding bayad yung cottage. Free of use siya sa lahat. Dito din nag-enjoy yung mga bata.
On the way kami sa last full itinerary namin, ang La Canute. Isa din siya sa marerecommend ko, though pricey din ang mga food and drinks, pero bawi ka naman kung mahilig ka sa nature na vibes. Four feet on the stripes in the Alabama highway. Out there in the open, just a wishing and a hoping. I could smell the pines when I let you in the doorway. Took the seat next to mine like you've been there before. I'm befriended and then lose you. I could never stand to lose you. I get by when you're at my side. I'm befriended and then lose you. At the end of my bed, in the palm tree lightning, it was nothing you did, I just felt my love lightning. Ito yung summary ng Siquijor adventure namin. What a way para tapusin ang 5 full day tour. So as you can see from the video, marami ang pwede explore dito sa Siquijor. May turquoise beaches, at falls, caves, at solid na mga food spots. So that's it, at sana nag-enjoy kayo sa panonood.